Praise God. Blessed morning to all of us. Mga kapatid. Ang sarap magpuri sa ating Diyos ng buhay. Praise the Lord. Amen. Okay, ang aking babahagi sa inyo ngayon mga kapatid is knock down your walls. Knock down your walls. At mag-focus tayo sa Hebrew chapter 11 verse 30. Okay? Sabi dito, by faith, the walls of Jericho fell down after they were encircled for 7 days. At nais ko magsitayo kayo lahat ay muna ay mananalangin. Panginoong Diyos, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami sa mga sandaling ito na kami po ay iyong tinipon, binuklod ng iyong pagmamahal upang magkaroon ng fellowship at ikay aming papurihan. Maraming salamat Panginoong Diyos, lalo-lalo na sa kapatawaran, sa kalinisan, at sa iyong biyaya, Panginoong Diyos, na napakalawak nito, Panginoong Diyos, ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa mga sandali ito, Panginoong Diyos, let your Holy Spirit move and act in this place upang hindi po magambala ang bawat isa sa kanilang pakikinig, Panginoong Diyos, at ito ay maintindihan kung ano man ang nais mo na iparating sa bawat isa sa amin. Ganun din po, Panginoong Diyos, sa labas ng iglesia ito, Panginoon, shield this place upang maging safe at ligtas po ang iyong iglesia, Panginoong Diyos. Ganun din po, Panginoong Diyos, sa mga kapatid po namin na wala po sa sandaling ito, Panginoong Diyos, pakaingatan po sila at nawa may bahagi rin po ito sa kanila, Panginoong Diyos. At lahat na ito ay dinadalangin namin sa bugtong nanak ng Panginoon tayong tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Inulit ko ang aking babahagi sa inyo ngayon is knock down your walls. Kapag sinabi natin knock down sa Tagalog, ano ito? Ayun, itumba. Ibagsak o kaya ibuwag. Ano po? So, knock down your walls, itumba, ibagsak, ibuwag ang iyong mga pader. Inulit ko ang ating main text o key verse sa mga sandaling ito is Hebrew chapter 11 verse 30. At sabi dito, by faith, the walls of Jericho fell down after they were encircled for 7 days. Okay, may kinakaharap ka ba ngayon na parang imposible para sa iyo? O may nasimulan ka bang isang bagay na may matinding kahirapan, ngunit ngayon ay nararamdaman mong kailangan mong huminto o tumigil dahil pakiramdam mo ay hindi mo na kaya magpatuloy. This morning ay titignan natin kung paano haharapin ang ating mga problema at makakamit ang kalayaan at tagumpay dito. Bago namatay si Moses, ipinahayag niya na si Joshua ang magiging kahalili niya at mangunguna sa mga Israelita sa lupang pangako or the promised land. At ang gateway nito ay ang city of Jericho. Kaya kung pupunta sila doon sa promised land, ay kailangan nilang dumaan dito sa city of Jericho. Itong mga Israelita. Going back to the journey of the Israelites, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay mula sa Ehipto nang may matinding sigla at sigasig. Kasi nga, na-set free na po sila sa slavery from Egypt. Ngayon, pagkatawid nila sa Jordan River, ang unang lungsod na nakaharap nila ay ang Jericho na napapalibutan ng sobrang makakapal na pader. Familiar na po tayo sa walls of Jericho. At ang Jericho ay itinuturing na pinakadakilang pader na kuta sa lahat ng panahon or considered the greatest walled fortress of all time. At ang Jericho ay isang kuta ng militar o military outpost na walang kapantay noong mga araw na yon. Ang walls o ang mga pader nito ay sobrang napakakapal at malapad. Gaano kakapal? Halimbawa yung karo. Alam niyo yung karo or yung chariots? Di ba yung karito? Yung chariots, ito ay hinihila ng kabayo na meron siyang dalawang gulong. At pwedeng sumakay yung tao dito. Ginagamit nila yan sa
noon transportation or pakikidigma. Ano po? Itong karo na ito pwedeng dumaan o tumawid sa ibabaw ng pader na ito o ang wall na ito. Imagine that, ganun kakapal ang mga pader na ito. Now, from a human perspective, o mula sa pananaw ng tao, ito ay itinuturing na isang hindi magagapi na lungsod or considered an unconquerable city. Imposibleng ibagsak o ibuwal at hindi malulupit. Ngayon, lahat tayo ay nakaharap sa mga pader ng Jericho sa ating buhay. We all face the walls of Jericho in our lives. Ito ay isang lugar ng walang pag-asang sakupin na sa tingin natin ay hindi natin kayang talunin. Ito ay isang hadlang na pumipigil sa ating daan at wala tayong makita na paraan para ma-overcome ito. Sa ating personal na buhay, mga kapatid, maaaring ang mga halimbawa nito ay isang kasalanan na tila bumabagabag sa iyo at tila hindi mo mapagtagumpayan. Para sa ilan, maaaring ito ay isang sakit na kanilang kinakaharap. Para sa iba, maaaring ito ay isang panalangin hindi sinasagot. Tanong, mga kapatid, ano ang iyong Jericho? What is your Jericho? Ito ba ay isang unhappy marriage? O kaya parati kang nagigilty pa rin sa mga nakaraang kasalanan at hindi ka makamove on? Lack of motivation, lack of education, lack of confidence, lack of money, at kung ano-ano pa. Nais ng Diablo na magtayo ng isang kuta sa paligid ng iyong personal success, kabilang ang iyong pamilya, at ilagay ka sa takot. Balik tayo sa mga Israelita. Nang makaharap nila ang mga pader ng Jericho, dalawa lang ang pagpipilian nila. Either tumakas dito o harapin ito. Ngayon, kung tatakas o aatras sila, ay isang lugar lang ang pupuntahan nila. Ang bumalik sa ilang o sa wilderness o sa disyerto. At anong disyerto? Alam na natin ito ay dry land o tuyong buhangin. Walang tubig, walang puno, without freshness at walang magandang view kahit saang anggulo ka tumingin. At iyon ay hindi dapat maging option para sa kanila kasi galing na sila doon at naranasan na nila na hindi iyon magandang lugar. Dito sa bansa natin kinaroroonan, mga kapatid, kapag tag-init ay ang init-init ng buhangin. Kung taglamig naman ay sobrang lamig. At ano yung kanilang isang option pa? Ang kanilang isang option na pagpipilian ay ang harapin ito. Kaya dalawa lang ang pagpipilian nila. Either tumakas dito o harapin ito. Ngayon, mga kapatid, pagdating mo sa iyong Jericho, dalawa lang ang mapagpipilian mo. Either tumakas dito o harapin ito. Dapat nating harapin ang ating Jericho at iyon ang nais ng Diyos na gawin natin. Amen? Amen. Praise God. Now, how to face our Jericho? Paano haharapin ang ating Jericho? Balik tayo sa ating key verse. Sa Hebreo chapter 11, verse 30. Pwede pakibasa ng sabay-sabay? By faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. Amen. Amen. Ano sinasabi sa ating binasa? How to face our Jericho? By faith. Sa pananampalataya. Ang tagumpay laban sa Jericho ay dumating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Remember this, mga kapatid, ang tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Ito ay natatanggap o nakakamit sa pamamagitan ng pananampalataya by faith. Kahit makipaglaban sila, kahit gamitin nila ang lahat ng kanilang pwersa, kung wala silang pananampalataya sa Diyos, ay matatalo sila o hindi sila magtatagumpay. Amen? Amen. Tingnan kung paano nilapitan
ni Joshua ang Jericho. Pumunta siya upang suriin ang sitwasyon o magkaroon ng inspection o ng survey dito. Tumingala siya sa mataas na mga pader ng Jericho at sinusubukan gumawa ng strategies bilang isang leader o general ng hukbo. Habang nakatingala siya, biglang may nakita siyang lalaki na hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Basta nagpakita na lang. Joshua chapter 5 verses 30 to 14, it says, "Now, when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, 'Are you for us or for our enemies?' Neither, he replied, 'But as commander of the army of the Lord, I have now come.' Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, 'What message does my Lord have for his servant?'" Tinanong ni Joshua ang lalaki na nagpakita sa kanya na mayroon siyang hawak na tabak o sword. Ano yung tanong ni Joshua? Tanong ni Joshua sa lalaki, "Ikaw ba'y sa amin o sa aming kaaway?" Sumagot yung lalaki, sabi niya, "Hindi. But as commander of the army of the Lord, I have now come." Ito palang lalaki na ito ay commander of the army of the Lord, isang archangel. In Judaism, this is the highest ranking of an angel. Nang pagkarinig ito ni Joshua, anong reaksyon niya? Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, "What message does my Lord have for his servant?" Huwag tayong magkakamali dito, mga kapatid. Si Joshua ay nagpa-tira pa at nagbigay ng mataas na paggalang sa lalaki o archangel. Hindi ito pagsamba sa tao o sa anghel. Dahil itong archangel na ito ay representative ng Diyos o messenger ng Diyos na pinadala niya kay Joshua. Kaya sabi ni Joshua, "What message does my Lord have for his servant?" Na tumutukoy sa Diyos ng anghel na nagpadala sa kanya. Ito ang kadalasan ginagawa ng tao. Kapag nahaharap na siya sa kanyang Jericho, ay gumagawa siya ng kanyang sariling mga strategies o diskarte at plano tulad ni Joshua. Dapat ba akong gumamit ng hagdan? Dapat ba akong gumamit ng dahas? Nakaisip na siya ng kanyang sariling mga plano kung paano nila tatalunin ang Jericho. Ganon din tayo, mga kapatid. Pagkatapos nating ma-finalize ang lahat-lahat, o kaya pagkatapos nating ma-finalize ang ating mga plano, eto na. Gusto nating ang Diyos ay babagay o aangkop sa ating sariling mga plano o kagustuhan. We want God to fit into our plans. Now, here's the point. God sent this archangel to Joshua. What can we see here? There is God right in the midst of our problems. Amen. Remember this, mga kapatid. Ano man ang iyong Jericho ngayon, na siyang humahadlang sa'yo, na siyang nagpapabigat sa'yo, na siyang nagpapalubog sa'yo, kung saan natatakot ka, nanghihina ka, at nadi-discourage ka, always remember, God is there. Amen. You're not alone. God is there to meet all your needs. God is there to comfort you and gives you the courage and strength. Amen? Amen. Sa gitna na nating pagdurusa at paghihirap, andyan ang Diyos na laging tumutulong sa atin. Amen. Maaari siyang magpadala ng mga taong tutulong sa iyo o maging mga connections mo. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo at hindi maikli ang kanyang kamay upang abutin at tulungan tayo. Amen. Psalms chapter 46 verse 1. Sabi dito, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Have faith in Him
and fully trust in Him na may gagawin siya, na may mas magandang solution siya, na may mas magandang plano siya kaysa sa ating mga iniisip, plano, at strategies ngayon. Amen? Amen. Minsan, pakiramdam natin parang wala tayong malalapitan o matatakbuhan. O di kaya minsan parang pakiramdam natin ay silent ang Diyos sa buhay natin at hindi natin maramdaman ang Kanyang presensya. Kung humantong man tayo sa Kanyang kalagayan, the best thing to do is to worship Him. Go to His Word. Go to prayer. Go to His promises in the midst of our problems. Gaya ng pangako ng Diyos kay Joshua. Sabi ng Diyos, Joshua chapter 6 verse 2, at sinabi ng Panginoon kay Josue, tignan mo, aking ibinigay sa iyong kamay ang Jericho at ang hari niyaon at ang mga makapangyarihang lalaking matapang. Tanong, may mga alam ba tayong pangako ng Diyos sa ating buhay na ating pinanghawakan? Ang problema, kung wala tayong alam na promises ng Diyos sa ating buhay. Tingnan natin ang instructions ng Diyos kay Joshua at sa mga Israelita. Joshua chapter 6 verses 1 to 5. It says, now, Jericho was tightly shut up because of the Israelites. No one went out and no one came in. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its kings and its fighting men. March around the city once with all the armed. Do this for 6 days. Have 7 priests carry trumpets of rams, horns, in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times, with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in. Ano instruction ng Diyos kay Joshua at sa kanyang mga hukbo ng mga Israelita? Liligid o magmarcha sila sa palibot ng Jericho once a day sa loob ng 6 days. At saka sa ikapitong araw ay 7 times silang liligid o magmamarcha sa palibot ng Jericho. Ngayon, bakit binigyan ng Diyos si Joshua at ang mga Israelita ng ganong kakaibang instructions? Bakit hindi na lang sabihin ng Diyos na atakihin nyo na sila nang bumagsak na ang city at mag-collapse ang mga walls nito? Ang sabi lang ng Diyos ay iikutan nila ng iikutan ng syudad at hihipan ang mga trumpeta. Kung sa pananaw lang natin mga kapatid, ay anong sense nito? Napaka-imposibleng guguho ang mga pader ng Jericho na sobrang makakapal sa pag-ikot at pagtugtog lang ng mga trumpeta. Tandaan mga kapatid, ito ay instructions ng Diyos. At ang Diyos mismo ang nag-command dito. Dito pala ay sinusubok ng Diyos ang kanilang pananampalataya kung may pagsunod. Dapat makita natin ito. Lahat tayo ay may pananampalataya. Ngunit, ayaw nating maging masunurin sa ating pananampalataya. Just obey God even when it doesn't make sense. Sundin ng Diyos kahit na parang ang tingin natin ay walang saysay. Siguro, ang iba ay nagre-reklamo at napapagod na sa kanilang puso sa panahon ng pagsasanay na ito. Siguro sinasabi na ng iba, ano ba itong ginagawa natin? Hindi ba tayo lulusog? It's just wasting of time, wasting of strength. Saan ang pananampalataya mo kung ganun? Kung laging tayo ay naghihintay na maunawaan ito at maintindihan, saka tayo susunod. Ang punto ay hindi natin ito maiintindihan. Ang nais ng Diyos, ang plano ng Diyos, hanggat hindi natin ito sinusunod. We will not understand it
what God wants, what God plans until we obey it. Sa atin kasi mga tao, kailangan makita muna natin saka tayo susunod eh. Pero sa Diyos, sumunod ka muna nang makita natin. Amen? Dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos at sumunod sila sa instructions ng Diyos, ang lahat ng pagdududa ay nawala nang gumuho ang mga pader. Joshua chapter 6 verse 20, when the trumpet sounded, the army shouted, and at the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed. So everyone charged straight in, and they took the city. Ang mga tao sa Jericho ay mga batikang mandirigma. Habang pinapanood siguro nila itong mga Israelita na paikot-ikot sa labas ng kanilang city, ay natatawa sila dahil ang kanilang mga pader ay sobrang makakapal at hindi ito basta mabubuwal. Maaring may mga taong nakatingin din sa atin, o maaring ang mundo ay nakatingin sa atin at pinagtatawanan nila ang ating pananampalataya. O kaya iniinsulto nila ang ating pananampalataya sa Diyos. Magpatuloy lang tayo mga kapatid and stand firm in the faith. At makikita natin ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa ating buhay. 1 Corinthians chapter 1 verse 18, it says, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." Our faith in Christ, we are freed from the bondage of sins, and we are delivered from the power of darkness. Praise God. Amen. Hindi natin kayang lutasin yung ating problema mga kapatid. Hindi natin mababayaran ang ating kaligtasan, but through our faith in Jesus Christ lamang. Obserbahin natin, ang kanilang pananampalataya ay talagang nasubok dito. Di ba, isang beses sa isang araw sa loob ng 6 days ay naglibot sila sa lungsod. May nangyari ba? Walang nangyari. Then, sa ikapitong araw, ay sinabihan sila ni Joshua na ikutin pa nila ito ng 7 beses, pero wala pa rin nangyari. Hanggang sa inantay nila ang mahabang tunog ng tambuli at lahat sila ay ubod lakas na sisigaw, ay buguho ang mga pader ng Jericho. Kahit siguro sabihin natin small city lang ang Jericho, pero hindi ito basta madaling ikutin, lalo na alay lakad. Kung sasabihin ka, Bro Jason, ikutin mo ang Kobar ng isang beses sa loob ng 6 days. Di ba, baka magre-reklamo ka na, tapos pag sa ika-7 days, 7 beses mong iikutin. Wala ka naman nakikita ang nangyayari. Kaya ang nais ipakita ng Diyos dito is kailangan nating magpatuloy at magsikap sa ating pananampalataya hanggang sa tayo'y magtagumpay. Amen? Ngayon, maaaring ang ilan sa atin ay maraming beses nang nakaikot sa ating Jericho. At maaaring malapit na tayong huminto o bumigay bago kumilos ang Diyos. Tandaan, hindi kumikilos ang Diyos sa ating timetable or in our appointed time. Waiting time is not a waste of time. And God's delays are not necessary denials. Ang nais ng Diyos ay ilagay natin sa Kanya ang ating buong pagtitiwala, pananampalataya, at magpatuloy tayo habang tayo ay nabubuhay. Amen? Tulad nila Joshua at ang mga Israelita. Dahil sa kanilang patuloy na pananampalataya, ay binigyan sila ng Diyos ng tagumpay in His perfect time. Sa ating pagtatapos mga kapatid, God is powerful to give you victory from whatever difficulty you are going through. Walang bagay na hindi kayang lutasin o solusyonan ng Diyos. We are going to shout and worship, and the walls of Jericho
are going to fall down in faith. Amen? Tulad ng ginawa ng mga Israelita. Joshua chapter 6 verse 20, it says, when the trumpet sounded, the army shouted, and at the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed. So everyone charged straight in, and they took the city. Ino-observe ko kanina mga kapatid habang tayo'y nagpupuri. May mga umiiyak, and Diyos lamang po nakakakita sa ating mga puso. Alam niyo mga kapatid, hindi ko alam ang puso ng bawat isa na nandito ngayon. Maaaring may pinagdadaanan ng isa, maaaring ang isa ay sobrang bigat na pala yung kanyang pinagdadaanan, tapos gusto na niya palang magbigti. Pero, mga kapatid, tignan natin ito. Itong ating pinag-aaralan sa mga sandaling ito, mga kapatid. The best thing to do is to worship the Lord. Amen. Amen. Ang sarap isigaw, yung kinakanta natin kanina na, niyakap po ako Amen. sa aking karumihan. Amen. Gaano man katigas ang ating mga puso, mga kapatid. Amen. Kapag tayo nagpuri sa Diyos ng totoo, babasagin niya ang matigas na damdamin mo. Amen. The wall of Jericho will collapse if we worship the Lord. Amen. Amen? Malamang kung nakafocus lang si Joshua sa mga pader na makakapal ng Jericho, ay manghihina siya dito. At sa tingin niya, ito ay napaka-imposibleng mabuwal o bumagsak. Pero nang nakita niya ang ipinadala ng Diyos na archangel at ibinigay ang instruksyon ng Diyos sa kanya, ay doon na siya nakafocus at sinunod nila ito sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid, anuman ang nasa harapan natin, gaano man ito kakapal o kahirap at parang imposible, ay panghawakan natin ito. Hebrews chapter 12 verse 2, it says, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. In other version of fixing is focus. Focus on Jesus, not on the problems or not in the world. Amen? As Christians, we have faith on this. 1 John chapter 5 verses 4 to 5, it says, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Hindi sinasabi dyan, Jesus siya rin ang Father. But Jesus is the Son of God. We need to declare this, mga kapatid. Today, the walls of Jericho in all areas of our lives are going to fall. Amen. Are going to collapse. And are going to knock down by faith in Jesus' name. Amen. Amen? Have faith in Christ and live by faith. Kaya kung dumarating man ang mga hardships and challenges in life, kung naharap ka man sa mga matitinding problema, let your faith shout with songs of worship, with His promises, with sincere prayers, and with His word of truth. Amen and amen. Amen. Taglayin natin ang faith that please God. Ang genuine faith na namumunga, lumalago at walang pag-aalinlangan. Ano sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 6? But without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. The question is, mga kapatid, may pader ba na namamagitan sa iyo at sa Diyos? May wall ba na namamagitan sa iyo at sa iyong family?
May wall ba na namamagitan sa'yo sa ibang tao? Sa mga sandali ito, mga kapatid, God is so powerful. Have faith in Him. Amen? So that the walls of anger, the walls of hatred, the walls of pride will collapse. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang nais ko po magsitahin tayo lahat, mga kapatid. And nais ko pong i-end ito sa prayer. Praise God. Kung ito ay prayer, mga kapatid, do you really have this intimate prayer to the Lord? Yes. Paano natin hinaharap ang mga bagay-bagay, mga kapatid? Hindi ba sa pamamagitan ng prayer? Amen. Gaano ka kaya mag-pray sa Panginoon? Do you have this? Pray ka na ng pray, and then iniisip mo parang wala namang nangyayari, Lord. Pray ako ng pray. Iyak ako ng iyak, Panginoon. Kahit lumuluhod ka na, nagmamakaawa ka sa Kanya, sa tingin mo parang wala pa rin nangyayari, mga kapatid. Ang nais ng Diyos, mga kapatid, magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Even doesn't make sense at all. This time, sa mga panahong ito, mga kapatid, na parang feeling natin, parang ang layo-layo ng Diyos sa aking buhay. Hindi ko maramdaman ang Kanyang presensya. This time, mga kapatid, isipin natin, sinusubok ng Diyos ang iyong faith. At kailangan mo magpatuloy dito. Huwag kang mapapagod, kapatid. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Ano man ang nangyayari, parang wala tayong nakikitang magandang resulta, magpatuloy ka pa rin, mga kapatid. At the end, in His perfect time, papangyarihin niyang mga ito, mga kapatid. Ano man ang iyong mga ipinapanalangin ngayon, ano man ang dinidesire ng puso mo ngayon, in His perfect time, papangyarihin niya ito at walang makakapigil nito, mga kapatid. Kahit na sino, kahit yung away natin, hindi niya kayang pigilan ito. Kapag yung itinagdang panahon na ng Diyos ay dumating para sa iyo, yung breakthrough ng iyong buhay, mangyayari ito, mga kapatid. Walang pwede makapagsara ng pinto na bubuksan ng Diyos. Walang pwede makapagbukas ng pinto na isinara na ng Diyos, mga kapatid. Tandaan, ang Diyos hindi gumagawa, hindi kumikilos sa ating gustong oras, panahon. Meron siyang panahon para sa lahat, mga kapatid. And that is the perfect timing of God. Kung iniisip natin, Panginoon, sobrang late ka na. Sobrang delay ka na. O kaya ang aga naman dito, Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos mayroon siyang perfect time. O yung tinatawag na God's time. At yan yung pinakamainam sa lahat-lahat. Ang Panginoon hindi late. Hindi rin maaga. He is on time, mga kapatid. Kung minsan parang pakiramdam natin gusto na natin bumigay, gusto na natin huminto, mga kapatid, nais ng Diyos magpatuloy tayo. And at the end, ano man yung mga walls na yan sa ating buhay, walls of hatred, walls of jealousy, walls of negative thoughts, walls of pride, walls of selfishness, mga kapatid, it will collapse, it will be knocked down sa tulong ng ating faith sa ating Panginoong Diyos na buhay. Have faith in Him, fully trust, complete in Him. Yes, Lord, salamat
balik sa ating Brother Justin. Amen. Praise God, no? Amen. Ito po sa magandang mensahe po. Salamat po. Kami po ay na-remind ulit. Yun nga, recap ko lang konti. Sabi dito is how to face a Jericho. So, dapat natin yung pananampalataya natin sa Panginoon ay dapat natin yung pagtibayin. At sabi nga dito, what's the meaning of Jericho? How to break our Jericho through faith and obedience galing sa Panginoon. Iba nga, hindi lang sa Jericho, hindi lang si Joshua or si Moses. Maraming mga biblical heroes na in-instruct sila ng Panginoon. So, yun din natin gawin natin, mga kapatid, dapat tayo ay makinig sa Panginoon. Amen. At lalo-lalo na pagtibayin natin ating panampalataya at prayer sa Panginoon. Sabi nga dito, now application, sabi dito, it's first application is follow God even the journey seems impossible or unexpected. So, maraming salamat po, Pas, ng magandang mensahe. Ito po ay nagbubuhos sa atin pa na when it comes na tayo po ay nangihina, balikan lang po natin yung verse na ito at nagre-remind sa atin ng ano. May last verse ako na mabasahin. John 16 verse 33. Sabi dito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I overcome the world. Amen. Sa Diyos lang mo papuri at tayo po ay dadako sa ating next part. Manalili tayo, nakatayo mga kapatid. Sabi sa 2 Corinthians chapter 13, verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Let us lift up our hands to receive the grace and blessings of our Lord. Panginoon Diyos, muli nagpapasalamat kami sa mga sandali ito. Salamat na naman sa ikinawad mong katagumpayan, Panginoon Diyos, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa mga sandali ito, Panginoon Diyos, ang bawat isa na naririto, pagpalain mo po, kabilang ang aming mga pamilya, Panginoon Diyos. Ganun din po yung mga kapatiran namin na wala po sa mga sandali ito, pagpalain mo rin po sila kabilang kanilang mga pamilya, Panginoon Diyos. Lahat ng ito, dinadalangin namin sa iyong bugtong dana, namin, Panginoon, at tayong tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.